Assalamualaikum. My report is the continuation report of Asrani Akub from Group 3, Chapter 3, the title, The Knowledge of this Word. In this continuation, mentioned that simple being compromised under three heads: food, clothing, and dwelling place, but the bodily desires which were implanted in him with a view to procuring these are apt to rebel against reason, which is of later growth than they. Accordingly, as we saw above, they require to be cured and restrained by the divine law and promulgated by the prophet. So, uh, in this uh, in this continuation mentioned that the man bodily needs are simple. Dito na mention na simple lang daw ang pangangailangan ng isang tao. And it's being compromised or consists of three parts. Ito daw ay ang food, clothing, and dwelling place or shelter or bahay na kanilang matutuluyan. Pero the bodily desire or dahil daw sa pagnanasa na nakatanim sa bawat tao ay maaari ito ay makasama. Dahil ang tao ay nasa ugali na daw niya ang hindi makontento or masatisfied. Ito nga ang sinasabi nila na the hardest part is fighting the battle against your own nafs or heart and mind na posibleng na maging reason ng pagiging makasarili ng isang tao, at kung makokontrol mo ito, posible rin daw na magiging good human being ka. At ang mga ito ay pinahayag din ito ng mga propeta. At kung isasaalang-alang natin ang mga turo ng Quran at ang mga propeta, posible na magiging kontento tayo dito sa mundo at pwede pa tayong maggumawa ng mabuti habang may oras pa tayo dito sa mundo. At dito sa mundo daw, hindi lang sa pagnanasa ng isang tao umiikot ang mundo, kung saan kinukonsider din daw ang tatlong department na ito, ang animal, vegetable, and minerals. The product of all three are continually needed by a man and have given rise to three principal occupations: those of the weaver, the builder, the worker, and metal. These again have many subordinate branches, such as tailor, mason, smith, and etc. None can be quite independent of other. This gives rise to various businesses, connections, and relation, and those two frequently afford occasions for hatred, envy, and jealousy, and other maladies of soul. Hence come quarrel and strife, and the need of political and civil government and knowledge of law. Kung saan ito nabanggit dito na kailangan din ng tao ang tatlong ito, ang animals, hayop, gulay, at minerals. At ang mga ito ay kailangan din daw ng tao dito sa mundo. At ang mga hayop naman ay kailangan natin or nakakatulong din sila sa ibang prospekto ng buhay. Ang mga gulay naman daw ay kailangan naman natin para may makain tayong mga masusustansya. At ang mga minerals naman, gaya ng mga metal na pwedeng gawing bahay, building, na pwedeng tirahan ng isang tao. At ang mga bagay na ito ay kinakailangan natin para mabuhay tayo dito.
or kinakailangan ng tao dito sa mundo, at walang tao daw na hindi kailangan ang mga bagay na ito. At ang mga bagay na ito ay posible ding daw maging dahilan ng pagiging makamundo ng isang tao, at pwede rin ito maging dulot ng inggit, galit at pagiging sakim ng tao. Kaya dahil sa mga makamundong pagnanasa or dahil sa pagiging selfish ng isang tao, kaya nag-aaway at may alitan na nabubuo ang mga politiko, civil government at mga knowledge of law or attorney. Kaya dahil dito sa tinatawag nilang napso, kaya hindi tayo and hanggang dito lang, to be continue. Bas.